Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, few more days at nalalapit na po ang Pasko. At batid ko po na it's one of our most awaited time of the year because it's the time to celebrate and remember the birth of our Christ who saved us. At gaya po ng sinasabi sa Ephesians 2 verses 8 to 9, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Kaya naman, let's continue to praise God for His unending love, mercy, and grace. You brought me to the water, where my past can be swept away, in the current of your mercy, and I know I'll never be the same. There's no limit to your promise. Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. Oh, grace comes like a wave, rushing over me. Grace comes like a wave, rushing over and over and over. I will jump into the water, where my soul can be satisfied, and your love is overflowing from within me, and it won't run dry. There's no limit to your promise. Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. Oh, grace comes like a wave, rushing over me. Grace comes like a wave, rushing over and over and over. Grace comes like a wave, rushing over me. Grace comes like a wave, rushing over and over and over. Come on, let's sing. There's healing in the water, with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Forgiveness in the water, with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Salvation in the water, with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Grace comes like a wave, rushing over me. Grace comes like a wave, rushing over and over and over. Grace comes like a wave, rushing over me. Grace comes like a wave, rushing over and over and over. Forgiveness in the water, with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Salvation in the water, with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Psalms 27 verses 13 to 14. I would have despaired unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage.
Yes, wait for the Lord. We know, Panginoon, that you have good plans for our lives. And yet, there are still times when we miss your good plans for our lives because we don't trust you enough at kulang yung faith na mayroon kami. Kaya Panginoon, help us to understand more of your goodness. Help us to remember that everything you do for us, through us, to us, and in us, you do it because you are a good God. And we are very grateful, Panginoon, na meron kaming Diyos na hindi nagbabago, na patuloy kaming minamahal sa araw-araw. Narito kami, Panginoon, patuloy na magpupuri at itataas ang iyong pangalan. Because, Lord, you deserve all the praises. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good.
the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. To God be the glory. Bilang pag-alala po sa kamatayan ng ating Panginoon sa umagang ito, tunghayan po natin ang nasusulat sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 26, talataang 26 hanggang sa mga sumusunod. At samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo ito ang aking katawan." At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat. At ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin ko panibago na mga kasalo ko kayo sa kahirapan ng aking Ama." At pagkaawit nila ng isang himno ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olibo. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang ginagawa po namin ngayon ay hindi po ritual, kundi espiritual. Bumabalik po kami doon sa krus. Inaalala po namin ang paghihirap ng aming Panginoon Kristo. Nararamdaman po namin, Panginoon, ang paghihirap ng kanyang paghinga. Inaalala po namin yung mga dugo na umaagos sa kanyang katawan. Naririnig po namin ang daing ng kanyang paghihirap. Lahat ng ito ay ginawa po niya para po kami ay iligtas. Ito po ang inaalala po namin ngayon sa pagtanggap po ng tinapay at ng katas ng ubas. Inaalala po namin ang kaligtasang ito. Kaya maraming salamat sapagkat ito ay patunay ng inyong pong pagmamahal. Patunay na tinutupad ninyo ang inyong pangako na kami ay tutubusin po ninyo sa pagkaalipin ng kasalanan. Tulungan niyo po kami na tuwing gagawin po namin ito, ay maalala po namin ang aming Panginoon Kristo na nagmahal at nagmalasakit sa amin. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, patnubayan habang ginagawa po namin ang pag-alaala sa kamatayan ng aming Panginoon Kristo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Para po sa susunod na bahagi ng ating pananambahan,
Ating pong basahin ang nasusulat sa Marcos 12 para sa ating pagkakaloob. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mamamayan ang naghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halaga ay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kaniya ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong ito ay naghulog ng higit sa lahat ng nagaghulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila labis. Datapwat sa kanyang kasalatan ay nihulog ang buong nasa kaniya, sa makatuwid bagay ang buong kaniyang kabubuhay. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat sa kanyang mga banal na salita." Tayo po'y manalangin. Sa iyo, Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, muli po ay narito kami na inyong mga anak, muli ay lumalapit sa inyong banal na harapan, Panginoon. Dumadalangin na humihingi po, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Panginoon, sa aming pagkakaloob sa umagang ito, Panginoon, ay dalangin na pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay ang buong kagalakan sa aming pagbibigay ay magawa namin sa oras na ito. Panginoon, wag po sanang maging dahilan na ang mga pinagdadaan naming kahirapan ay maging dahilan upang kami ay manghina, Panginoon. Sa halip, Panginoon, ay ito magbukas ng oportunidad upang patuloy kaming makapagpasalamat sa inyo, Panginoon. Patuloy na maibigay sa inyo ang mataas na papurit pasasalamat at patuloy ka naming mapapurihan, mapasalamatan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Muli po, Panginoon, ay hinihiling namin na kami po ay patuloy mong ingatan anuman ang aming mga hanap buhay na nasusumpungan sa bawat araw. Nawa po kayo ang gumabay sa amin. Ilayo mo po kami sa lahat ng mga kapahamakan sa tuwina. At nawa po, Panginoon, sa araw na ito, muli ay masumpungan namin ng inyong masaganang biyaya. Ito po ang aming dalangin, pangalan ni Jesus. Amen. Yan, good morning pong muli sa atin pong lahat. Tayo po ay nagagalak sapagkat na tayo po ay meron na namang pagkakataon na malaman ang salita ng Panginoon. At ayon po doon sa mga pinag-uusapan po natin noong mga nakaraang linggo, ang pinag-uusapan po natin yung mga tao na meron pong kaugnayan doon sa unang Pasko na nangyari sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung merong mga contribution, yung merong mga ginampanang, magagandang mga misyon sa pagkapanganak ng ating Panginoong Jesucristo. Nais ko lamang ulitin na noong mga last 2 Sundays, ang pinag-aralan natin ay yung kay Joseph at saka yung mga wise men. At ngayon ay pag-aaralan natin itong si Simeon na napakaganda ng kanyang contribution, napakaganda ng ginampanan niyang misyon sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, hindi siya nabibigyan masyado ng pansin, hindi masyadong binabanggit. At ngayon, babanggitin natin itong naging ginawang pagpili ng Panginoon dito kay Simeon para magkaroon siya ng bahagi sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo.
At tatalakayin nga natin ito, si Simeon filled with excitement and anticipation to meet the Savior. Itong si Simeon ay matanda na. Matandang-matanda na. Subalit, hindi pa siya nababawian ng buhay. At naiinip siya sa kanyang buhay. Gusto na yata niyang makapiling ang Panginoon. Subalit, mayroon pa siyang misyon na hindi pa nagaganap. Kailangan muna niyang makita itong ipapanganak na Savior. At dito sa pagkakataong ito, ipinanganak na nga si Christ. Ipinanganak na siya at mayroong kaugalian, kautusan sa kanila na gaganapin sa ating pag-uusapan ngayon. At itong si Simeon, ito ang kanyang magandang kailangan nating mapulot sa kanya. Simeon allowed himself to be controlled by the Holy Spirit. Itong si Simeon ay hindi siya nagdidesisyon para sa kanyang sarili. Siya ay kontrolado ng banal na espiritu. Kaya ito ay napakagandang isang ugali. At hindi na tayo magtataka kung bakit siya ang pinili ng Panginoon para dito sa isang napakagandang misyon. Sa Lucas 2:22, ganito ang sinasabi. Dumating ang araw na maghahandog si Jose at si Maria sa templo ng Jerusalem ayon sa kautusan ni Moses patungkol sa mga babaeng nanganak upang maituring silang malinis. Dinala rin nila ang sanggol sa Jerusalem para ihandog sa Panginoon. Okay, naipanganak na ang ating Panginoong Kristo. Subalit, ang mga kababaihan, pag nanganak sila, merong tinatawag na paglilinis na seremonya. Kinakailangan ma-declare silang malinis after nilang manganak. At gagawin ito bilang mga taong mahuhusay na tagasunod ng Diyos. Gaganapin ni Jose at ni Maria ang gampaning ito na kinakailangan si Maria ay madala sa templo upang i-declare siyang malinis kasi siya ay kapapanganak lang. Doon sa pagpunta nila sa templo, kasama nila si Jesus, yung baby Jesus, kasama nila. Ito ang nangyari sa verse 23. Sapagkat nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki ay kinakailangang ihandog sa Panginoon. Ang panganay ay si Jesus, kinakailangang ihandog sa Panginoon. Upang maituring na malinis si Maria, naghandog sila ayon sa sinasabi ng kautusan ng Panginoon. Isang pares na bato-bato at 2 inakay na kalapati. Yan ang ihahandog nila. May isang tao roon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ito na, noong dalhin nung mag-asawang Jose at Maria si Jesus sa templo upang maghandog bilang panganay na anak si Jesus at bilang babaeng kapapanganak lang, kinakailangan niyang maghandog. Natagpuan nila ang isang lalaki na nagngangalang Simeon. Napakaganda ng pagkakabanggit ng banal na kasulatan. Ang sabi rito, matuwid siya. Okay, lagi natin nababanggit, walang matuwid, wala kahit isa. Pero nakakadalawa na tayo. Si Jose, ang sabi doon, sapagkat si Jose, isang taong matuwid, hindi niya ninais na hiwalayan si Maria o ihayag ang kanyang kahihiyan. At tinangkanyang i-divorce si Maria ng palihim. Ang sabi doon, sapagkat siya ay isang taong matuwid. Pangalawang taong matuwid na pinag-aaralan natin ngayon, na mayroong bahagi sa ating Panginoong Kristo nung siya ipinanganak, si Simeon. Ang sabi rito, matuwid siya. Ito yung sinasabi natin. Kung bakit sinabi natin doon sa una, si Simeon ay allowed himself to be controlled by the Holy Spirit because he is a righteous man. Matuwid siya. Kaya makikita natin dito, ang mga taong controlled by the Holy Spirit, righteous person yan. Katulad ni Simeon. Kaya kung pagkamisan yung mga Kristiyano, lagi nilang bukang bibig ang kalooban ng Diyos, gabay ng Espiritu Santo, lagi yan ang bukang bibig ng mga Kristiyano. Subalit makikita ang isang Kristiyano, katulad ni Simeon, na tagasunod ng Diyos, makikita mo lamang kung tunay na controlled ng Holy Spirit ang isang tao o ang isang Kristiyano pag siya ay matuwid ang pamumuhay. Subalit kung ito ay kabalintunaan,
Kung ito ay kabaliktaran ng kanyang buhay, hindi natin masasabing control siya ng Holy Spirit kasi nga hindi matuwid ang buhay. Kung ito ay salungat sa pamumuhay ng isang Kristiyano, si Simeon, madaling makita sapagkat siya ay tinawag ng Diyos. Ang sabi rito, matuwid siya, may takot sa Diyos at sumasa kanya ang banal na Espiritu. Yun ang napakahalaga. Yun ang napakahalaga. Sa dami-dami ng tao doon na makakasaksi sa pangyayaring ito, bakit si Simeon ang nakasaksi? Maliwanag ang sagot. Siya ay isang matuwid na tao, may takot sa Diyos, kaya siya ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Ano ba ang nangyayari doon sa taong sinasabing sumasa kanya ang banal na Espiritu? Naghihintay siya sa pagdating ng haring magliligtas sa Israel. Itong si Simeon, dahil siya ay matuwid at mayroong takot sa Diyos, sa liksik niya ang banal na kasulatan, alam niya na mayroong Kristong ipapanganak sa Israel na magiging tagapagligtas. Alam niya ito, at ayon dito sa binasa natin, matagal na siyang naghihintay sa pagdating ng tagapagligtas. Ito ang sinasabi natin. Sumasa kanya ang banal na Espiritu. Kaya alam niya ang nangyayari sa kanyang buhay. Alam niya ang inihintay niya. Inihayag sa kanya ng banal na Espiritu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang haring ipinangako ng Panginoon. Ito ang maganda. Ang sabi ng banal na Espiritu kay Simeon, hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita yung Christ na ipapanganak. Eto, bakit siyang pinili? Bakit kailangan pa niyang makita yung tagapagligtas? Dahil si Simeon ay isang tao matuwid at may takot sa Diyos, nagkaroon siya ng privilege na makita ang tagapagligtas. Dahil siya ay controlled by the Holy Spirit, meron siyang privilege na makita ang Savior. Dahil sinabi ng banal na Espiritu sa kanya, hindi ka papanaw, hindi ka mamamatay, habang hindi mo nakikita ang Kristo. Ito ang pangyayari. Nung dali nung mag-asawa si Jesus doon, nandun din si Simeon. Si Simeon na pinangakuan ng Panginoon. Imagine natin ito mga kapatid. Imagine natin ito. Yung unang Pasko, hindi ganun kasaya. Bakit? Malungkot si Maria. Bakit? Bigla na lang nagbuntis, walang tatay. Si Jose, bigla na lamang yung pakakasalan niya. Buntis. Si Herodes nagalit, pinapatay niya yung mga bata. Kaya sabi ng iba, ang Christmas ay para sa mga bata, yung first Christmas. From yung 2 years old, pababa, pinapatay lahat ni Herodes yun. Yun ang first Christmas. Itong pinag-uusapan natin ngayon, itong pinagdiriwang natin ito na Pasko, ito ang mga pangyayari. Merong isang Simeon na mamamatay kung makikita na niya ang Panginoon. Hanggat hindi niya nakikita yung Christ, hindi siya mamamatay. So sa mga katuwid, alam na ni Simeon na kapag nakita niya itong sanggol na ito, mamamatay na siya. Mamamatay na siya. Eh kung ako yun, iiwasan kung makita yun. Pero siya, gustong-gusto niyang makita. Bakit? Controlled siya ng Holy Spirit. Ilang mga tao ngayon, ilang Pasko na ang pinagdaanan natin. Siyempre kami, matagal na kami nagpapasko. Ako, 49 na Pasko nang pinagdaanan ko. Halos buong mundo, hindi naman buong mundo talagang nagdiriwang ng Pasko. Merong mga bansa, hindi nila alam ang Pasko. O merong mga bansa na alam nila ang Pasko, pero hindi nila yan kinikilala. Tayong mga Kristiyano, ilang pagdiriwang Pasko na ang ipinagdiriwang natin na yung pagdiriwang na yon ay controlled by the Holy Spirit.
Ang iba kasi, ang Pasko, controlled by material. Pag wala kang bagong damit, bagong shoes. Yung iba gusto nila bagong girlfriend, bagong boyfriend. Gusto nila pag Pasko mayroon silang boyfriend. At hindi masaya ang isang pamilya kung wala silang pagsasaluhan. Natoon ang pansin sa material na bagay kaysa sa spiritual na bagay. Itong sinasabi natin ito, si Simeon, alam na alam niya, dahil siya ay controlled by the Holy Spirit, alam na alam niya na itong mangyayari sa kanyang ito, kalooban ng banal na Espiritu. Ang isang taong kinokontrol ng Holy Spirit, alam niya kung paano magdiwang ng Pasko. Hindi yung espiritu ng alak. Kasi pag Pasko maraming lasing. Birthday ni Christ yun eh. Pwede ba yun? Kaya ang lagi kong panawagan, ibahin natin ang pagdiriwang ng Pasko. Hindi bawal magdiwang. Yung style, yung ways ng pagdiriwang, doon tayo nagkakaiba. Nang araw na yon, sa patnubay ng banal na Espiritu, napansin ninyo ilang beses ang binanggit ang banal na Espiritu? Nang araw na yon, sa patnubay ng banal na Espiritu ay pumunta siya sa templo at nang dalhin doon ni Maria at si Jesus, ni Maria at Jose si Jesus upang ihandog sa Panginoon ayon sa kautusan. Nakita ni Simeon ang sanggol. Ito na yung sinasabi ng Holy Spirit. Hindi ka mamamatay habang hindi mo nakikita yung ipapanganak ng tagapagligtas. Nagpunta si Jose, nagpunta si Maria, dala si Jesus. Nandoon din si Simeon, nakita niyang sanggol. Anong nangyari? Di ba sabi, hindi siya mamamatay, handa siyang mamatay. Simeon was prepared to die. Tingnan natin. Nang araw na yon, ulitin natin yung 27, dudukto natin yung 28. Nang araw na yon, sa patnubay ng banal na Espiritu ay pumunta siya sa templo. Nang dalhin doon ni Maria at Jose si Jesus upang ihandog sa Panginoon, ayon sa kautusan, nakita ni Simeon ang sanggol. Kinarga niya ito at pinuri ang Diyos. Sinabi niya, ito na, kinarga na niya. Hindi siya nagalit, hindi niya sinabi, ikaw bata ka, ikaw ang dahilan kung bakit ako mamamatay. Kasi sabi ng banal na Espiritu, kapag nakita kita, mamamatay na ako, kaya mamamatay ako ngayon. Hindi, kinarga niya yon, pinuri niya ang Diyos. Panginoon, maaari niyo na akong kunin na inyong lingkod. Dahil natupad na ang pangako niyo sa akin, mamamatay na ako ng payapa. Sino ang ganito? Na alam ninyang mamamatay na siya, nagpuri pa siya sa Panginoon. Sabi niya, ngayong nakita ko na yung katuparan ng sinabi ninyo, pwede na po akong mamatay. Handa na siyang mamatay. Bakit? Na-meet na niya si Christ. Ilang tao ang ayaw pang mamatay kahit Kristiyano. Ilang tao ang hindi prepared mamatay. Pero ang isang Kristiyanong nakatagpo kay Kristo, anumang oras pwede na. Bakit? Natagpuan mo na si Kristo katulad niya. Alam niyo, maisingit ko lang, mga kapatid. Itong pangyayaring ito, kaya nauso ang mga ninong at mga ninang. Nung kinarga ni Simeon, si Jesus, ang sabi nila, siya yung ninong. Kaya tayo merong ninong, yung kinakarga, pinakakarga sa ninang tapos palit-palit, nagpapakuha ng picture, ito yon. Kaya sabi nila, si Jesus daw, ang ninong niya, si Simeon. Kaya lamang, hindi magandang pangyayari, nung makita, nung ninong, yung inaanak niya, mamamatay na siya. Sa bagay, marami namang mga ninong inihimatay pag Pasko. Inihimatay lang, yung iba, nagpapatay-patayan, yung iba, patay malis siya. Pero itong si Simeon, handa na siyang mamatay. Kaya nga sinasabi natin, excited siya na makita yung sanggol na ito. Si Simeon, excited siya. Kaya nung makita niya, sabi niya, mamamatay na ako. Nakita ko na.
Nakita ko na. Tapos, doon sa kanyang pagpupuri sa Panginoon, Simeon cared for the lost souls. Tingnan natin. Dahil nakita na ng sarili kong mga mata ang tagapagligtas, eto, sabi ni Simeon, dahil nakita na ng sarili kong mga mata ang tagapagligtas na inihanda ninyo para sa lahat ng mga tao. Hindi lamang yung sarili niya ang iniisip niya sa tungkol sa kaligtasang binabanggit niya. Nakita ko na ang tagapagligtas na inihanda ninyo para sa lahat ng mga tao. Ang nasa isip pa rin ni Simeon, para sa lahat ng mga tao. Yung kaluluwa ng maraming tao. Siya ang magbibigay liwanag sa isipan ng mga hindi Hudyo na hindi nakakilala sa iyo at magbibigay ng karangalan sa iyong bayang Israel. Tingnan ninyo, sa pagpupuri ni Simeon, naalala niya ang maraming kaluluwa, hindi lamang sa bayan ng Israel, kundi sa buong mundo. Sabi niya, hindi lamang sa mga Hudyo. Kaya yung binabalikan natin yung kapanganakan ni Christ, nakatuon talaga sa pagliligtas. Kaya siya ipinanganak. Nakatuon sa malasakit sa kaluluwa. Maging si Simeon, ang malasakit niya tungkol sa kaligtasan pa rin ng kaluluwa. Kaya mga kapatid, ang pagdiriwang ng Pasko, tungkol ito sa pagliligtas. Tungkol ito sa kaluluwa. Tungkol ito sa kaluluwa. Kaya dinidire-diretso natin yon. Magpasa hanggang ngayon, nagdadala tayo ng mga kaluluwa kay Kristo. Yan ang pakatandaan natin. Sa pagdiriwang natin ng Paskong ito, ipanalangin natin merong kaluluwang madadala dahil nakita nila na mga Kristiyano ay nagdiriwang, masaya sila. Hindi yung araw ang importante, ang mahalaga yung ipinanganak, yung pinagdiriwang, si Jesus ang mahalaga. Simeon blessed others by sharing the Word of God. Namanghang ama at ina ng sanggol. Alam na natin kung sino yon. Si Mary and Joseph. Joseph and Mary. Namangha ang ama at ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa sanggol. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi niya kay Maria, ang batang ito'y itinilaga upang itaas at ibagsak ang marami sa Israel. Magiging tanda siya mula sa Diyos, pero marami ang magsasalita laban sa kanya. Sinyer ni Simeon yung nalalaman niya tungkol sa sinabi ng Holy Spirit sa kanya. Sinyer niya, sinabi niya kay Maria at saka kay Jose na ang batang ito ay magiging sanhi. Itinatalaga siya para mayroong maitaas at mayroong maibagsak. Yung itataas, yun yung sasampalataya sa kanya. Yung babagsak, yun ang lalaban sa kanya. Maraming tanda, ang sabi niya rito, magiging tanda mula sa Diyos. Maraming tanda ang gagawin niya, pero marami ang magsasalita laban sa kanya. Ito na ang hula tungkol sa kamatayan ng bata. Kaya ikaw mismo ay masasaktan. Si Maria, okay, na parang sinaksak ng patalim ang puso mo. At dahil sa gagawin niya, mahayag ang kasamaang nasa isip ng maraming tao. Sabi niya kay Maria, masasaktan ka mismo. Bakit? Makikita niya ang kamatayan noong pinanganak niya, si Christ. Tanda natin, iisa pa lang ang anak ni Maria dito sa pagkakataong ito. Panganay pa lang, si Jesus pa lang. At tayo nang lumipat. Ngayon, ganito ang sasabihin natin, mga kapatid, sa ating ang sabi doon sa verse na binasa natin, at dahil sa gagawin niya, mahayag ang kasamaan ng nasa isip ng mga tao. Meron kasi siyang sinabi, siya ang magiging tanda.
Kaya habang lumalaki si Jesus, ginagawa na niya itong sinabi ni Simeon. Parang napakasimple lang noong ginawa, noong contribution o yung ginampanan ni Simeon dito. Pero marirealize natin ngayon, napaka-importante yung sinabi niya. Siya ang unang nag-reveal kay Maria at saka kay Jose tungkol sa mission ni Jesus. Na si Maria masasaktan, pero hindi pa marahil naintindihan ni Maria sa pagkakataong ito kung ano yung sinasabing masasaktan. Siguro nung nakapako na si Kristo doon sa krus, na-realize niya ito pala ang sinasabi ni Simeon, na masasaktan ako. Ngayon, mga kapatid, ang buhay ni Simeon ay nagsasabi sa atin ngayon. Kung siya ay controlled ng Holy Spirit, controlled by the Holy Spirit, kung siya ay mayroong care sa mga kaluluwa, how about us? Ano na tayo ngayon? Meron pa ba tayong tinatawag na pagmamahal sa kaluluwa? Control ba tayo ng Holy Spirit? Meron pa ba tayong good news, yung Word of God, sineshare pa ba natin sa iba? Katulad nitong ginawa ni Simeon. Huwag nating tatandaan, huwag nating kalilimutan rather, huwag nating kalilimutan at tandaan natin ang misyon ng kapanganakan ng Panginoon Kristo para sa mabuting balita. Ano ang mabuting balita? Ipinanganak na ang tagapagligtas. Ito mismo ang sinabi ni Simeon. Ito ang inihayag niya. Kaya kung magdiriwang tayo ng Pasko, ipakita natin ang pagdiriwang ng Kristiyano. Hindi tayo ang maiimpluwensyahan ng pagdiriwang ng mundo. Ang mundo ang iimpluwensyahan ng pagdiriwang ng mga Kristiyano. Care for the souls and proclaim the good news, the Word of God. Katulad ni Simeon. And be controlled by the Holy Spirit. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon. Napakaikling kasaysayan. Dito lamang, Panginoon, sa kasaysayang ito nabanggit, lumitaw si Simeon. Subalit napakahalaga ng ginampanan niyang tungkulin. Napakahalaga ng mga sinabi po niya. Salamat, Panginoon, kay Simeon na naging bahagi ng kapanganakan ng aming Panginoon sa Kristo. Dalangin po namin kung paano po siya pinatubayan, kinontrol ng Holy Spirit, kung paano po siya mayroong malasakit sa kaluluwa, kung paano po niyang sinyer ang good news. Maging kaming mga Kristiyano man, Panginoon, ay tularan namin yung espiritong dumadaloy kay Simeon. Ang pagdiriwang ng Pasko ay hindi po masama. Subalit, Panginoon, ang kahilingan po namin sa aming pagdiriwang, maalala po namin ang espiritu ni Simeon. Sumaamin, Panginoon, ang mensaheng ito. Nang pagdiriwang po namin ay bahagi ng pangaral ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa kasaysayang pong ito. Sa pangalan po ni Jesus, kalakip na Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sapagkat sa lahat ng panahon, sa lahat ng mga pangyayari sa aming buhay, hindi po kayo nawawala. Salamat po sa mga pinagdaanan po namin na ikaw ang aming pong kasama. Salamat sa mga aral na natutunan po namin sa mga buwan, sa mga linggo at araw na nagdaan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin na meron po kayong malaking plano para po sa amin. Umaasa po kami, Panginoon, na kami pong inyo pong mga anak ay magsasama-samang muli sa bahay-sambahang ito na nagpupuri at sumasamba sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang nalalapit na araw ng aming pong pagsasama-sama. Nawa po, Panginoon, ay maging maayos ito mula po
sa aming pong praise team, sa lahat, Panginoon, ng meron pong mga tungkulin, mga ministry sa iglesia. At ganyan din po, Panginoon, ng mga kapatid po namin na naghahanda para dumalo, sumamba sa araw ng aming pong pagsasama-sama. Iligtas niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng uri ng kapahamakan, maging sa kapahamakan sa karamdaman. Nananalig, naniniwala po kami, darating ang araw na yon na kami ay masayang nagpupuri sa inyo. Kami ay sama-samang sasamba po sa inyo. Sa pangalan po ni Jesus, kalakip na Espiritu Santo. Amen. Sa atin pong pagpapala, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen.